Pero tila may alas ang kampo ng mga Ampatuan, ang kapatid mismo ni Rasul na si Amina Sangke Ampatuan, asawa ni Banarin na isa sa mga akusado. Sa isang mensaheng pinadala niya sa GMA News, idinin nito ang kapatid na si Rasul sa krimen. Tinawag pa niyang kasinungalingan ang mga binitiwang pahayag ng kapatid sa korte. Gusto ko pong malaman ninyo kung ano pong buong katotohanan sa Maguindanao Massacre. Kaya kahit pasakit po sa party ng pamilya ko, kailangan kong ipaalam na ang may kagagawan sa nangyari ay ang aking mismong kapatid na si Rasul Sangke. Sana naman makonsensya ka sa mga pinagsasabi mo na puro kasinungalingan lang. Bilang patunay, ang dalawang naarestong CVO na sina Ismael Canapia at Takpan Dillon ay kabilang umano sa mga tauhang CVO ng kapatid na si Rasul. Kasabay nito, bumaligtad na rin sa nauna niyang pahayag si Anwar Masukat, isang pulis na saksi umano sa krimen. Sa kanyang affidavit of recantation, sinabi nitong pwersahan umano siyang pinaamin at pinapirma sa unang salaysay na nagdidiin sa mga Ampatuan. Tinakot daw siyang ikukulong at kakasuhan ng murder kung hindi pipirma sa mga dokumentong inihanda ng CIDG. Dagdag pa ni Masukat, ang lahat ng kanyang pahayag ay ginawa sa harap ng isang abogadong hindi naman niya pinili. Pero para kay Vice Mayor Ismael Toto Mangudadato, sinusubukan lamang i-discredit ng mga ito ang malalakas na testimonya ni Rasul. Dahil inamin din ni Amina sa kanyang salaysay na nasa Mecca siya na maganap ang pamamaslang, mas matibay pa rin daw mga pahayag ng testigo sa Rasul na naroon mismo sa lugar ng krimen. Sino bang mas matimbang sa korte? Yung si Rasul nandun before the flagging down of the vehicles, convoys, and during the incidents nandun siya. And after the incidents, he was even there. So, samantalang ito, nasa abroad. Hindi rin daw nila itinuturing na saksi ang sino mang pulis at sundalo. Naniniwala kasi siyang madaling takutin ng mga ito, pati na ang kanilang mga pamilya. Of course, there are some grains of truth sa kanilang statements, but not all. They're trying to save their themselves, But yung kung titingnan natin maayos yung kanilang mga statements, si Unsay lang dinidiin nila. And how about those other suspects? Para kay Mangudadato, naniniwala silang darating ang hustisya para sa mga biktima. Giga Manica, Tutok, 24 oras. Pinagsisikapan po ng GMA News na hinga ng reaksyon ang dalawang opisyal ng CIDG sa Jensan na umano'y pumilit kay Anwar Masukat na idiin ang mga Ampatuan sa kanyang naunang salaysay. Mga kapuso, kung dito po sa Metro Manila magkakaroon ng malakas na lindol, alin kayang mga istruktura ang posibleng malagay sa peligro? Yan ang tinutukan ni Chino Gascon. Sakaling tumama raw ang isang malakas na earthquake sa Metro Manila gaya ng naganap sa Haiti, unang nalalagay sa panganib ang mga nakatira sa mga low-cost housing unit, pati na rin ang mga bahay sa squatters area. Ayon sa DPWH, mahigit 80% ng mga bahay sa mga squatters area walang tamang pundasyon gaya ng concrete columns na nagtitiyak na hindi guguho ang istruktura kapag may lindol. Kadalasan, walang haligi ang mga low-cost housing unit at pawang hollow blocks lamang na pinagdidikit ang pundasyon ng bahay. Ang kinatatakutan ko ito ay mga gagawa ng mga cost-oriented. Yung ginagawa nila na wala ng poste dahil prohibitive yung cost. 200,000 lang yung per unit. At ito, ang nakita natin na marami na nag-decay sa Laguna, Batangas, marami na yan in place. Maging ang mga mismong subdivision kung saan nakatayo ang mga low-cost housing, maaari ring maging ugat ng sakuna gaya na lamang ng nangyari sa Cherry Hill Subdivision sa Antipolo noong 1999. So, yung kusina ko, yan lang, maliit. Kaya ang mga taga-squatters area gaya ni Aling Teresa, di maiwasang mag-alala nang mapanood ang nangyari sa Haiti at sa mga sunod-sunod na lindol sa bansa. Nay, sinong gumawa ng bahay niyo? Biyanan ko po, tsaka mister ko. Hindi ko po masasabi kasi naman natin maano yan kung talagang babaksak siya, bigla nang bumaksak siya, ewan ko lang. Ayon sa DPWH, mula taong 2000, lahat daw ng building na tinatayo sa Metro Manila ay dapat kayanin ng isang intensity 8 earthquake. Ito'y matapos ang pinalabas na study ng FIVOX na magkakaroon ng malakas na lindol na magmumula sa Marikina Fault. The contractor, ito yung Civil Code of the Philippines, na the contractor and the designer will only be liable for 15 years. 15 years. So, after 15 years, sino ang liable? Di attributed dun sa owner.
Pero alam daw ng DPWH na marami pa ring building sa Metro Manila na maaring hindi earthquake-proof, lalo na mga lumang building na dinagdagan ng palapag, gaya na lamang ng nangyari sa isang eskwelahan sa Cabanatuan noong 1991. Hindi rin daw maganda ang structural plan ng Hyatt Hotel sa Baguio na naging sanhi ng pagguho nito noong 1991 earthquake. Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Liyanig ng lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Ayon sa PHIVOLCS, magnitude 5.3 ang lindol. Naitala ang epicenter, 32 kilometro timog silangan ng Tagum City sa Davao. Wala namang naiulat na nasaktan o napinsala. Naitala ang intensity 4 sa Davao City, intensity 3 sa Tagum at President Rojas sa North Cotabato. Intensity 2 naman sa mga bayan ng Matalam, Makilala at Kidapawan City sa North Cotabato, gayon din sa General Santos City. At ang susunod nating balita mga kapuso ay Pampagana. Doon sa mga hindi pa naghahapunan, nagkaharap-harap po ang ilang pinakamagagaling na mga chef sa bansa para sa isang tinatawag na culinary challenge. Nasubok ang kanilang galing hindi lang sa pagluluto kundi sa presentasyon ng mga pagkain. Yan ang nakakagutom na tinutukan ni Nelson Canlas. Ang grupo ni Chef Babes abala sa paghahanda ng kanilang pambatong recipe, ang seared lamb in silhouette mint and lamb truffle with petite salad in pineapple lime vinaigrette. Tangalan pa lang, mukhang masarap na. Wala kami sinundan na libro eh. Ito kinreate, no? Ito nangarap ka na ito mapaparating mo sa iyong mga bisita na gawa mo. Para kaming nagtitinta, yung pintor na guguhit ka ng isang inspirasyon. Isang grupo ni Chef Babe sa 11 kalahok sa Philippine leg ng MLA o Meat and Livestock Australia Black Box Culinary Challenge. Mga batikang chef mula sa culinary schools, restaurants at hotels ang nagpasiklaban ng kanilang galing sa paghahanda ng pagkain. The highest percentage goes on taste, because it's important taste, no? The second highest goes on the how the food is prepared. Is it cooked properly? And the third is basically the creativity and we also judge the hygiene, how they're working. Ang bawat grupong kalahok, binigyan ng pare-parehong sangkap sa pagluluto. Sila na ang bahalang lumikha ng appetizer, soup, main course at dessert. Super sarap talaga. Especially the soup with the truffle. The whole atmosphere is so wholesome. The winner is... At ang nagwaging grand prize, ang Makati Shangri-La, na panalunan din nila ang best dessert at best table display. Masaya kami, pinaghirapan namin, bigla na lang sabi ko nga sa kanila, kailangan tiyaga lang, sipag lang, makukuha din namin itong black box. Nelson Canlas, Katutok, 24 oras. Susunod! Eksklusibo, umano'y miyembro ng salisigang huli sa kamera na pumapasok sa apartment building. Ulat ng investigador tungkol sa umano'y tiwaling piskal na pinigil doon ng korte ay may sasayang papawid na po. Chris Aquino ipinagtanggol ang kanyang sarili sa mga balita na nag-iskandalo siya sa labas ng bahay ng babaeng Funny Games Yap. Mabuhay ang mga dancing inmates ng Cebu. Nakipagsabayan sa sex bomb sa pagsayaw ng Maybe Low na Hugis Itlog. Ito ang 24 oras.